Ayan, bali ito yung continuation nung ano natin, nung una nating upload. Ayan, so dito tinatalakay ni Senate President Alan Peter Cayetano kung ano-ano ba yung mga nangyari at kung ano yung mga pwede nilang ikaso sa NBI na nangharas si Senator Bato na hinabol nga nila dito sa loob ng Senate building without proper coordination sa Senate House, sa Senate officer. Kaya dito iniimbestigahan nila ngayon kasi galit na galit ang mga senador, bakit nga naman nila binastos yung Senate House na dapat ay nakipag-coordinate sila ng maayos. So, bago tayo mag-start ay huwag nyo nga po palang kalimutang mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. And so, umpisa na natin tong video na to. And disturbed by what happened to our colleague, Senator Bato de la Rosa, while he was entering this August chamber. And when he entered this August chamber, according to him, he was wrestled by some members of the National Bureau of Investigation. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this August chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Ayan na, kino-question yung Sergeant of Arms. Bakit hindi nila tinutulan yung ginawa ng NBI kay Senator Bato? Kasi sa totoo lang, nangangamba rin sila. Kasi kung kay Senator Bato ginawa ito, maaaring mangyari rin sa ibang senador. Kumbaga, parang na-overpowered yung Senate House ng NBI sa ginawa nilang aksyon. Although alam naman natin na nasa likod ng NBI yung Malacanang sa ganitong biro mo ba naman, papasukin mo yung Senate kung di ba naman malakas yung tao sa likod mo, hindi mo gagawin yan, di ba? Kaya kino-question ng mga senador dahil talagang labag yun sa batas yung ginawa nila without proper coordination, 'di ba? Hindi nila nirespeto yung mga senador diyan. Halal ng bayan yan, binoto ng taong bayan yan. Bakit nila ginaganyan, 'di ba? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? Isang halal na senador. Ito yung head ng Sergeant of Arms nila. Sila, tanong ng tanong bakit hindi pumapasok si Senator De La Rosa. Ngayon at pumapasok, pinipigilan lang pumasok. Tama. I am so concerned. Doon natin malalaman na totoo yung intel na nakukuha ni Senador Bato. 'Di ba sabi niya nga may warrant of arrest na siya galing sa ICC. Kaya hindi siya lumulutang. 'Di ba? Ibig sabihin totoo na pinipigilan rin siyang makapasok. Kasi ang hinihintay lang ng mga yan, lumutang si Senator Bato para kidnapin. Pero mo pupunta diyan walang warrant of arrest. Paano mo arestuhin yung tao? Wala kang warrant of arrest, 'di ba? Kahit siguro miyembro ng majority minority, basta inabuso ng kahit sino naman ng isang halal na senador, pagtatanggol ko rin. Tama, kasi pare-pareho silang halal ng bayan 'di ba? Pare-parehong pwedeng maging ganyan ang sitwasyon nila. 'Di ba kasi isipin mo kung dito sa senador na to nagawa yung ganung bagay, maaari ding mangyari sa akin 'yon bilang isang senador, 'di ba? Kaya nababahala ngayon ang Senado sa ginawang aksyon ng NBI na walang pasintabi. Ngayon, gusto ko lang po malaman kung bakit hinaharas ang pagpasok ni Senator De La Rosa dito. Kasi natatakot sila sa boto ni Senator De La Rosa, 'di ba? Tatakot sila kasi madadagdagan ng minority. Minority kasi ang mga bata ni BP Sara Minority sila dahil kukonti nga Dahil na-overpowered sila ng previous na si Tito Sen, si Lacson, si Ligarda, etc. Yan, na-overpowered sila niyan nila Hontiveros. Ngayon napalitan na si SP Alan Peter Cayetano na. Sa kapulungan na ito. May I know the answer? Maybe we can suspend the rules and ask the Sergeant at Arms what really transpired when Senator De La Rosa was about to enter the Senate Hall. Mr. President, dear colleagues, I requested the Sergeant at Arms when we were on break before you elected this representation to review the footage Tama. of the CCTV. Has it been reviewed? Yeah. So since it has been reviewed, will you be ready to answer what happened? Factually lang. Yeah. Is there any objection to suspend? Yan ang problema Kapag ka umuoo ka, yung mga mabababang pwesto dyan sa Senado, tignan mo sila'y naiipit. Katulad niya ni Sergeant of Arms. Siya'y naiipit ngayon, 'di ba? Kasi pumayag siya sa kagustuhan ni Soto, 'di ba? Napayagan ng NBI kahit walang warrant of arrest. Biro mo, isang malaking kalokohan yung pinagagawa niyo. Basta lang ma-persecute niyo yung mga tao ni BP Sara no. Talagang kung gusto niyo walang yain, walang yain niyo talaga 'di ba?
the rules so that we can hear directly from the Sergeant at Arms. He's ready to give a report given that he saw the CCTV footage. Kaya pala nasabi nila Tito Sen ng school bukol na huling takbo na niya yan. Sa tingin niya hindi na siya mananalo. Kaya pala, kasi pumera na siya. With the permission of the body, if there's no Yes, objection. there's no objection. Yes. Former Senate President, there was a motion, Mr. Former Senate President, after I inquired with the Sergeant of Arms, he has viewed the CCTV and has saw what happened. So he will just tell us and give us a report if there's no objection. Well, I have reservations, Mr. President, because it has never been done in the Senate. We have not suspended the rules while in plenary just to talk to the Sergeant at Arms. We can do it after the adjournment. Why don't we do it the usual way, which is let's adjourn and then Ayan, nagbida na naman to si Tito Sen. Nagbida na naman, hindi raw yan nagawa pa noon. Yan, tignan natin kung anong magiging sagot ni Senator Alan Pilter Cayetano. conduct a hearing of the Senate and ask the Sergeant at Arms. Well, two reasons, former Mr. President. Number one, it's also never been done that a senator being prevented to attend and Yun, totoo yun, di ba? Ngayon lang rin nangyari yan. Yung ipiprevent mo yung isang senador para hindi makadalo. being wrestled. And number two, in the past, we have suspended the rules and asked members of the executive. So actually, I don't think there are going to be interpolations of grilling or if ever it's through me. But I think it's a matter of the survival of the Senate because if Tama. we cannot even be assured that we can come to the sessional. I also want to ask the Sergeant of Arms, is it true that there are still agents of the NBI who are in fact still inside the Senate? And what is their business here? Being here. Yes, that is with the... your go ahead. Go ahead. I'm Senator. sorry, sir. No, Senator Bato was just raising his hand. I was will- about to say, I don't think it was the Sergeant at Arms who was preventing Senator De La Rosa. It was some elements from... Anong some element, ikaw ngayon kausap ng NBI eh. Ikaw pa yung Senate President nun eh. Kanino makipag-coordinate yan? 'Di ba? Some elements, ayaw mo pang pangalanan. Eh yung NBI lang naman yung nandiyan dyan. 'Di ba? Pinaglololoko mo kami masyado, Tito Sen. Di naman tanga ang taong bayan. Yes. Another agency, not the Sergeant at I agree, Arms. Mr. President. That's why my statement is we will allow him to give a report based on the Tama. CCTV that he has examined. I'm Tama. conferring with the people who had the floor, the honorable senators and Senator Soto. I'm hereby directing the Sergeant at Arms to complete his investigation, to continue to talk to the NBI and to former Senator Trillanes and give us a written report within the next 30 to 45 minutes. For the information, the initial report of the Sergeant of Arms is that the NBI is claiming that they're here to arrest Senator Bato, but they do not have an arrest warrant. Yon, walang arrest warrant, 'di ba? Bakit mo aarestuin wala ka namang arrest warrant? Isipin mo, pwede mong kasuhan ng kidnapping 'yun, 'di ba? Labag sa batas yung ginagawa nila. Okay, Anong ibig sabihin nun, 'di ba? Kukunin niyo yung tao, tapos papadala niyo sa The Hague, 'di ba? 'Yun ang technique niyo. Kaya gusto nyong kupuin si Senator Bato. Buti na lang magaling si Senator Bato. Malakas ang katawan. Hindi niyo kinaya, that is why it is critical that either the Sergeant at Arms or the Oo, sabit ang Sergeant of Arms dyan. Kasi bakit hindi niya in-inspect? Kasi karapatan niya yun, papasok sa jurisdiction niya yun eh. Sa loob ng Senate eh. Dapat i-inspect mo kung ano ba talaga yung purpose ng visit ng NBI dyan. Magtatanong-tanong ka, mag-i-investigate ka. O, sasabihin nila may arrest warrant. Kukunin mo yung copy ng arrest warrant or titignan mo kung meron ba talaga. 'Di ba? Kaya sasabit ang Sergeant of Arms dyan. report or a written report, no? So but he will complete his report by talking to them now. Senator Jinggoy. Mr. President, do you mean to tell me that the NBI were here to arrest Senator De La Rosa without the benefit of any warrant of arrest? Yes. Tama. So far, I do not want to talk in a partial investigation, but so far there is no information that the NBI informed the Senate, Yun. which by tradition, no law enforcement agency has ever come to the Senate in secret. Without a proper coordination, 'di ba? Sa Senado, basta na lang sila ng himasok. Kung tutusin, pwede silang makulong nun. Yung palang part na 'yon, 'di ba? Pwede na silang kasuhan.
Kasi wala silang jurisdiction dun sa property ng government. Ang may jurisdiction dyan, Senate President, Sergeant of Arms, di ba? Kaya nga may sariling security pagdating sa loob ng Senado. Kailangan mo makipag-coordinate kasi maaari kang makasuhan. To affect an arrest. Usually, they have an arrest warrant and they coordinate with the office of the Senate President, and the Senate President calls a caucus to get the details. No? But if there's no objection, I will recognize Senator Soto, but if there's no objection, I will just direct and allow the Sergeant of Arms to conduct the investigation. Is that okay? Mr. President, may I suggest that we just follow your instructions and then go into a suspension. So Parang kinakabahan ka na, SP Soto ha. Alam mo na, magkakanda bukol-bukol ka dyan. Diba? Pero mo ba naman, sabihin na natin na palabas lang na walang coordination sa Senate President. Aamin ka ba na nakipag-coordinate sa'yo yan? Diba? Siyempre magkakanda leche-leche ang karir mo dyan. Diba? Isipin nyo, yan, si Senator Tito Soto saka si Ping Lacson, bata ni PBBM. Kasi sa investigasyon pa lang pabor na pabor sa mga bataan ni PBBM. Alam natin yun, di ba? So napaka-imposible na maglalakas ng loob ang NBI nang hindi nakipag-coordinate kay Tito Soto. Diba? Isang malaking kalokohan yun, di ba? Napaka-imposible nun. Kasi bata nila to di ba? Kaya wala kang maloloko dito, Tito Sen. because of some vital information that Yes. we're Okay, nakakabahan ka na ba? Baka ma-release yung mga information na naka-include yung pangalan mo ron, di ba? discussing, which might be detrimental to Prejudicial. the records of the Senate later on. Yes. So, So, that was the in the meantime- initial verbal report of the Sergeant at Arms. But May let us papakita wait ko sa for inyo. the Post muna natin to. May papakita ko sa inyo. Mag-a-add tayo ng picture na ginawa mo, Tito Sen. Saan ba yun? Image. Ito, Tito Sen, oh. Ayan, Tito Sen, oh. Oh. SP Alan, Peter Cayetano, pinayagan ni Senator Tito Soto ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ang kalokohan mo talaga, 'di ba? Without warrant of arrest. Kidnap for ransom. 'Di ba? Kidnapping 'yan. Pwede kang makasuhan, 'di ba? Isipin mo, papa-aresto mo walang warrant. Kasong kidnapping 'yan. KFR kayo diyan. Connivance with the NBI, 'di ba? Paano tayo ngayon 'yan? O, tuloy tayo sa ano natin. Pinapanood natin. the official full-length report that we're giving him 20, 30, 40 minutes to finish. But please do that, General, so that we will know our Akala mo siguro makakaligtas ka kay Senator Alan Cayetano? Sasabihin yan sa taong bayan yung mga kalokohan yung ginagawa. actions. In the meantime, they are not allowed to leave the Senate. Tama, wag niyong payagan. Ito naman yung naging pahayag ni Senator Alan sa ambush interview. Ayan, sa labas ng session hall. Protective custody. Okay. This is not the first day I was expecting. And I want na yung mga temperature medyo bumaba. So I'm willing to sit down Kumbaga, cool down. Yung mainit kasi, mainit yung sitwasyon. Yun ang gustong sabihin ni Senator Alan. Cool down muna para makapag-usap. with whoever, the NBI, the DOJ, para i-resolve to. But I want it very clear na unacceptable na may habulan sa Senado. Yan ay mangyari man sa bisita natin, sa senador, sa media. So that's my primary concern right now, is just to make it very clear we're here to work with everyone. Tama. Work with the NBI, work with the Office of the President, work with the House, work with everyone, no? And we will follow the Constitution and the laws. Pero nakita niyo yung video, hindi naman pwede just because they think they have a valid warrant, which is not issued by a Philippine court. Which is not issued by Philippine court. Ibig sabihin, galing sa ICC, 'di ba? Hindi naman niya katanggap-tanggap rito kapag galing yan sa ICC. Kasi gumagana pa nga ang judicial system natin. Ay pwede na silang makipaghabulan sa premises natin. Tama. Now, the senators are bringing up to me then that there are heavily armed NBI agents in front of the Senate na may mahahabang barel. It's not, I'm sure hindi ganun ang intention nila. Pero hindi magandang,
the world is in Maganda lang dito sa leadership ni Senator Alan is, kumbaga, patas siya. Wala siyang pinapanigan kundi ang batas, 'di ba? 'Yun ang ipapatupad niya, ang batas. Hindi niya pinakikitang panig siya kay Senator Bato or panig siya sa NBI. Andun lang siya sa gitna. 'Yun ang kinagandahan kay Senator Alan. crisis. Let's show naman na despite political differences, Tama. despite the fact na they would rather have a different majority here, we can coordinate well. So, but at least, lalo sa inyo, no, nakita nyo na ngayon kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato. Totoo. Kasi totoo yung threat kay Senator Bato. Biro mo kidnapin ka, kung patayin siya ron, hindi siya dalhin sa dahig. Walang warrant eh, 'di ba? Tapos meron pa raw nakaamba na eroplano para isakay siya. Saan siya dadalhin? Yung galit ng taong gobyerno na yan, yung kalaban nila. O, di sana kung sa dahig nga siya dadalhin kung paanong pasabugin yung eroplano sakay siya, 'di ba? 'Yun ang problema. So paano Nakita nyo madidifuse? na. So paano Kasi na madidifuse? kapag maaresto si Senator Bato, ililipad siya agad sa dahig. So, kayo po ba, isusurrender niyo po siya? Okay. Eto, pakinggan nyo kasi marami tayong matututunan sa mga simpleng pahayag ni Senator Alan. Whatever the dangers, etc., may korte tayo, may batas. Diba? So, na-discuss na yon sa Senate Resolution 44, which states that ang paniniwala ng Senado, that was approved by the Senate, diba? That kung meron foreign warrant of arrest, they have to bring it before a Philippine judge. Yung Philippine judge ang mag-issue. So, we haven't discussed with Senator Bato yung security arrangement, but in the past, pag nag-seek ng tulong yung senador, hinihintay namin. Tapos pag korte na nagsabi, usually nagvo-voluntary surrender, kinakausap na. Diba? So, for me, it doesn't matter if it's a member of the media, if it's our guest, it's an OJT. Pag they're here to protect their rights, tutulungan ng Senado. So, we Tama. don't want to violate any laws. Kaya nga, yung ina-advise ko sa NBI, makipag-usap ng maayos. Yun lang naman yun yung proper coordination para maresolba kung ano man yung hindi pagkakaunawaan. Kasi, halimbawa, lumagay tayo sa sitwasyon ni Senator Alan. Baka merong ibang purpose ang NBI. O, di ba? Kasi meron tayong video na hindi pa nakikita Hindi natin nakita. Hindi natin alam yung totoong pangyayari. Ang nakita lang natin yung habulan. So, kapag ka nakipag-usap sila na maayos, may papaliwanag nila yung side naman nila. Kasi, ang lumalabas dito sa video na to, talagang gusto nilang anuin si Senator Bato. 'Di ba? Gusto nilang kidnapin. Kasi walang warrant of arrest Ngayon, magkakaroon ng time para ipaliwanag ng NBI yung side nila dito kay Senator Alan. Kung makikipag-coordinate sila ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil may warrant sila, pwede na lang gawin yung Tama. gusto nila. Hindi pwede yun. Isang follow-up lang. Kapag nakipag-usap ng maayos, pwedeng ibigay, iserve kay Senator Bato. Hindi porket nakipag-usap ng maayos, ibibigay. Titignan muna yung mga batas. Kung meron bang kung may probable cause ba, kung may kaso ba sa Ligang Batas ng Pilipinas, sa Philippine Court, 'di ba? Titignan muna. So yung warrant, sir, ICC warrant, papayagan. They can give it to his office. If gusto niya, pwede niyang tanggapin. Pero yun nga, yung legal basis. Ang Tama. sinasabi ko makipag-usap para maayos, hindi yung what if lumabas yung mga taga Sergeant at Arms dito na may baril din lahat. Tama. Gobyerno tayo laban sa Gobyerno, gobyerno. diba? O kung habulin ko rin silang pabalik. So ang point ko lang, we can disagree but do it temperately and do it, then paliwanagan tayo kung anong tama. Ngayon, if we don't agree, who decides? Korte. Tama. Korte. Pag korte na naman nagsabi, susunod tayo. Isi-serve lang, pero hindi aarestuhin. That's clear. Yes. Hindi kayo papayag na maaresto sa Senator. Well, hindi namin nakikita So, kung may warrant of arrest sila galing sa Philippine Court, di pag-aaralan namin yun. If it's in order, Tama. Kasi kailangan talaga yung warrant of arrest galing sa Philippine Court, hindi galing sa ICC kasi nga hindi nga tayo part ng ICC, 'di ba? Hindi mo kasi pwedeng i-acknowledge 'yun kapag ka hindi ka part ng ICC. Depende na lang kapag ang judicial system natin hindi gumagana, 'di ba? Doon lang papasok ang International Criminal Court, ang ICC. then we will even convince him that this is a Philippine court. At Tama. sinabi na nung asawa niya sa akin long ago, may assurance lang that the Philippine courts will take cognizance of the case. Hindi pa nga assurance na kakampihan sila. Tama. Papasok si Senator Bato. But yun ang Yun point naman ko. pala 'di ba? Basta may kaso sa Philippine Court kasi kumbaga, ang inaano rin ng ni Senator Bato, bakit mo siya dadalhin sa dahig, 'di ba? Wala namang alam yung mga foreigner na 'yan. Nakikialam lang 'yan kasi nabibigyan ng pera. Political persecution nga 'di ba? Lang. All this time, gusto niyang pumasok. But totoo pala yung threat na
ayaw siyang pabotohin. Tama. So, SP, I have so to go back and situation, start. sir, ang situation ngayon kasi, nandito ang NBI sa loob. Yes. At nandun din sa labas, so paano we'll finish the session. Then kung gusto nila makipag-usap, makikipag-usap ka. Di ba? Gusto na, there's too many problems to create another problem. Meantime, Senator Bato is under protective custody na, so But I still ask him whether he wants to go home, whether he wants to attend. That's why nga, ang motion ni Senator Marcoleta, napayagan siya through Zoom or any teleconferencing. Para lang may options din siya. papayagan nyo yun, sir? Well, given what happened today, di ba kasi nung COVID, pare-pareho tayo ng sitwasyon at hindi pwedeng puno-puno. So, Oo, pinayagan totoo yun. natin. Sa rules, pag force majeure or national emergency, pwede rin. Pero ngayon, pinipigilan ng isang miyembro paano mag-attend eh. Tama. Di ba? So, there's only 24 of us. Kasi mahalaga yung boto ni Senator Bato. At mahalaga rin si Senator Bato sa kanila kasi dadali nila sa dahig. Dalawa yung purpose kung bakit pinipigilan. Isang wag makaboto, isang para dalin sa dahig, di ba? Hindi pa pwedeng pigilan ng isang miyembro. So, if maayos ang pakikipag-usap sa lahat, then everyone can be As present. far Kung as hindi, you're concerned, they can serve the warrant but they cannot arrest Sen Bato. serving the warrant kasi ibig sabihin bibigay mo lang eh. Yes, We've Tama. never naman, di ba, whether iwan mo sa pinto, ibigay mo, email mo, pwede naman yon. but not arrest. O kahit yung ako tumanggap, pwede rin eh. Di ba? As administrative head of the Senate. Pero hindi naman sila pwedeng walang coordination or kung meron man, dahil sinabi nga nung dating sa head na nag-coordinate kay Senator Soto, hindi naman Ayun, nakipag-coordinate kay Senator Soto. ibig sabihin may carte blanche sila na kahit ano na lang pwedeng gawin. Tama. Di ba pag sinabi ko sa inyong pwede ba akong magpa-interview sa newsroom? Pagpasok doon, hindi naman ako pwedeng nakipaghaguran kahit kanino doon or nangaagaw ng cellphone sa inyo. Tama. So, Iba yung coordination, di ba, na nandito kami para gawin to and there were some lapses. Kasi how many armed men do you need? Kaya namutla si Senator Soto dahil alam niya mababaon yung pangalan niya dahil sa kagagawan niya. Pero mo papayagan mo, ikaw, Senate President ka, papayagan mo na lumabag sa batas, mga aresto ng kapwa mo senador nang walang warrant of arrest. Doon pa lang pwede mo nang kasuhan yun, pwede mo nang barilin yun dahil kidnap for ransom na yun. Yun ang lalabas doon. Here. Senator Bato was alone ha, staff ko yung kasama niya. He was alone ha, walang security, walang mga baril yung mga yun. But your So, sir, ano leadership yung- will not allow arrest. That is the precedent and that's what's good for the country, that's what's good for the we will allow an arrest under the condition that it is a Philippine court and then Tama. kakausapin si Senator Bato na yung paggalang sa Senado is two ways. Paggalang ng mga institusyon sa labas ng Senado at yung kapwa senador. So if there's a warrant for arrest for me at kinausap na ako ng SP na boss, eto na, wala ka ng ibang legal remedy, mag-surrender ka na para hindi mapahamak Senate. Tama. That's what happened in the past. Pero yung may legal remedy pa, Yun yung sinasabi ni Trillanes na isurrender sa mga operatiba. Kaya siya naaresto kasi wala na siyang legal remedies. Kumbaga wala na siyang tatakbuhan. Kasi nga may kaso na siya sa batas ng Pilipinas, sa Philippine Court, 'di ba? Meron na. Kaya siya naaresto. Eto wala pa naman silang pinapile si Senator Bato eh. Wala silang pinapile. Kaya wala silang maipresentang warrant, 'di ba? Kidnapping. po, pwede, alam mo, pwede pa akong tumakbo ng CA or whatever, tapos atakin mo ako, dadalhin mo akong Hague. Yun yung sinabi ko kanina. Paano yun? Kahit anong sinong media, kahit sinong general, kahit sinong sekretary ngayon, pwede mo lang dalhin sa Hague. That's what So, you sabi Tama. hanggang Delikado yun. Kasi parang nawalan ng power yung batas natin, yung gobyerno natin. Hindi na tayo kayang protektahan. 'Di ba? Napakadelikado nung part na yun. Kasi 'di ba, isipin mo, ikaw yung nasa sitwasyon ng mga taong yan. Ilagay mo yung sarili mo ron. 'Di ba? Hindi ka makikita ng pamilya mo. Malayo ka sa pamilya mo kasi ikukulong ka sa ibang bansa. Papayag ka ba nun? Dito nga lang, makulong ka ng mas malayo sa Maynila eh. Papayag ka ba? Ang gusto mo dito lang sa Manila City Jail. you will push. That is the essence of Senate Resolution 44 and of all the precedent natin. so until the situation is I'll- clear, lockdown pa ang Senate then. Lockdown. No. Kaya lang tayo nag-lockdown para hindi makalabas yung gumawa ng krimen at yung na-hold in contempt. Once na-identify ng mga yon, everyone can go Natukoy in na and out. po. Natukoy na po. I will check right now. Ayun, I will check right now. Bali na si kaso pa nila kasi nga maraming mga kaganapan ngayon sa Senado dahil nabulabog eh. Ayan, so nung nahuli si Senator Bato, saka sila naghalal ng bagong Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano yun. Ayan. So wag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button
button para palagi tayong updated pa rin sa lahat ng ating mga uploads. Dito na lang. Bye-bye.